Hey guys, Mid of Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay? So we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? So, we have here the Three of Pentacles, the Page of Wands, the Ace of Pentacles. Parang merong makikipag-ayos sa inyo na either earth sign or fire sign. Okay? Makikipag-communicate siya sa'yo. Sasabihin niyang ayusin na natin itong relationship natin. Magsimula tayong muli. Okay? At mukhang napaka-passionate niya about that. Okay? Malaki yung chance na this is a Leo. Okay, pero andyan yung energy ni Earth and ni Fire sign. Okay? And then, let's see, we have here the Four of Wands. Malaki rin yung chance na kasal kayo nitong tao na ito. Okay? And pwedeng pinagsisihan niya na inabandon na ka. Pinagsisihan niya na nagsinungaling siya sa'yo or lumayo siya sa'yo or nag-give up siya sa relationship ninyong dalawa. Okay? Kaya parang inaano niya dito na ayusin natin yung relationship natin. Kasi nagsisisi na ako. Okay? And then we have here the Lovers. So magiging lovers kayong muli nitong tao na ito. And then we have here the Two of Pentacles. And then the Six of Swords. So, pwedeng magkaroon ng mga positive changes sa relationship ninyo. Pwede rin magkaroon ng adjustments or tipong changes sa inyong mga priorities in life. Pwedeng kung dati parang hindi niya pina-prioritize ikaw, hindi niya pina-prioritize yung relationship ninyo. Pwedeng this time is alam niya na kung paano i-handle yung priorities niya in life. Kaya niya na kumbaga na pagsabayin ang trabaho niya at ang personal or ang love life niya. Parang ganyan. Okay? Basta may mga makikita ka na mga pagbabago kung paano niya i-handle kumbaga yung mga bagay-bagay. Okay? And then we have here the Eight of Cups and then the Magician. So, parang ang nangyayari dito is hindi immediately na makukontento kayo. Hindi immediately na you feel totally satisfied kung ano yung meron kayo. But, nakikita ko dito yung willingness of the both of you to really work things out, to feel whatever it is na kulang sa relationship ninyo. Parang ano pa ba yung kailangan nating gawin para mapabuti itong pagsasama natin? Ano yung dapat natin na i-improve? Ano yung mga adjustments? Parang gano'n, nagko-compromise kayong dalawa and you are really putting a lot of effort para to fill in the gaps, kumbaga ganyan. Para hindi nyo na sinisik sa iba o hindi na kayo napapariwala, kumbaga, para hanapin kung ano yung kulang sa relationship ninyo. And then we have here the Eight of Swords. So, it's more of you both are really tied up sa relasyon na to. Parang kapit kayo na dalawa, na parang it's all in, we will fall together, we will fight together, parang ganyan, walang kakawala, ano man ang mangyari.
Parang ganyan. Okay, there will be times na makakaramdam ka pa rin ng helplessness, ganyan na parang feeling mo hindi ka na talaga makakawala sa tao na ito. But the good thing here now is that mararamdaman mo somehow na he or she is willing to do the same for you. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Three of Pentacles. Ganito rin yung first card ni Taurus kanina and ganito rin yung second card ni Taurus kanina. So, kung ang person ninyo ay Taurus, maybe panoorin nyo rin. Okay? And then we have here the King of Swords. And then we have here the Seven of Cups. Okay. So, base sa mga barahan na to, parang merong makikipag-ayos sa inyo. Yun nga lang, in the process na nag-aayos kayo, nag-uusap kayo, maaaring merong masabi ito sa'yo na medyo masakit. Okay. Na tipong parang mapapag-isip ka kung tama ba yung gagawin mo na desisyon or kung parang i-delay mo muna yung pagdesisyon mo. Okay? Parang ayaw mo muna siguro na i-entertain. Parang open ka pa to other options. Parang ganyan. Kasi nga medyo hindi maganda kumbaga yung masasabi niya sa'yo. Pwedeng magiging sobrang honest siya sa'yo. Pwedeng meron siya mga katotohanan na mai-reveal sa'yo. Basta anything that might hurt you. Okay? And then we have here the Strength card, the Ace of Pentacles, the Empress, and then we have here the Knight of Cups. Pero ayun, ang maganda dito is parang patuloy ka niya nasusuyuin. Patuloy siyang mag-a-ask sa iyo ng forgiveness at parang gusto niya nga na magsimula kayong muli. Pero ikaw parang nagiging ano ka dito, parang strong or parang you know what you want, what you deserve, and you will not take anything less. Parang ganyan. Parang gusto mo na suyuin ka talaga ng todo, pakita talaga sa'yo yung pagmamahal niya, ganyan, na kung gaano siya kaseryoso, ganon. You want to feel loved and cared for by this person. And dahil nandito si Knight of Cups, malaki yung chance na i-show niya talaga sa'yo yung pagmamahal niya. Okay? And then we have here the Queen of Wands. And because of that, pwedeng mag-gain niyang muli yung confidence mo. Okay? And parang you will get what you really want, what you really deserve. Okay, mararamdaman mo yung passion nitong tao, yung talagang pagkagusto niya na maisaayos yung mga bagay-bagay between the two of you. And then, because of that, you might have a reconciliation, reunion with this person. Okay, and then we have here the Page of Swords. Parang habang nag-uusap kayo, habang inaalam mo ang lahat, kinikilatis mo siya ng maigi, parang ganon, you will finally figure out na okay, sige, you deserve to be given a chance, ganon, deserve mo na balikan kita, ganyan. And then we have here the Ten of Swords. Kumbaga parang mariresolve ninyo whatever issues na nangyari between the two of you. And it might just be the end of any difficulties or any na naging problema ninyo before, and it will be a start
of a new chapter in your relationship. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Chariot, the Seven of Pentacles, the Fool, and then we have here the Seven of Cups. Okay. So, merong paparating sa'yo na maaaring matagal mo ng pagkaantay-antay. At dahil sa matagal mong inantay, itong pagkakataon na to, or itong taon na to, you might do something reckless, careless, parang magpapadalos-dalos ka. Kaya ang sinasabi dito, Seven of Cups, parang pause, think, ganyan. Tignan mo muna, okay? Alamin mo muna yung mga bagay-bagay. Tignan mo muna yung mga iba't ibang anggulo, yung mga iba't ibang options mo, na hindi mo kailangan na magmadali. Parang ganyan. Okay? Pagpaliban mo muna, huwag kang atat. Okay? Huwag kang marupok. Ganon. Alam kong matagal mong inantay to, ayaw mo nang mawala pa, pero syempre, unting pakipot naman. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune, the Four of Pentacles, the Page of Pentacles, and the Ace of Pentacles. Okay. So, malaki din yung chance na itong taon na ito ay earth sign din. Okay. Yun lang yung malakas yung energy. It does not mean na lahat kayo are dealing with earth sign also. Okay? Because nandito din si air sign. Nandito rin yung fire sign. Okay? And then, nandito rin si Cancer. But anyway, so, sa pagdating or pagbalik nitong taong na to sa'yo, maaaring magkaroon ng mga mararaming pagbabago. Okay? Pwedeng sasabihin nitong taong na to sa'yo na gusto ko nang mag-commit sa'yo, gusto ko magsimula tayong muli. Okay? Na hanggang ngayon, hindi pa rin kita makalimutan, hindi pa rin kita ma-let go, ganyan. Kung dati masyado kung naging clingy, possessive, obsessive, or anything na parang negative behavior, pwedeng sasabihin niya na nagbago na ako, or babaguhin natin whatever it is na hindi magandang nangyari sa relationship natin. Okay? And then we have here the Hangman, the Tower, and then we have here the Strength card. Yung nga lang, with the Hangman, maaring, alam mo yung, nandun yung salita, pero yung gawa, medyo mabagal. Na kung ano man yung pinapangako niya sa'yo, na mga pagbabago, hindi ito mangyayari agad-agad. Parang kailangan mo pa rin ditong magpaka-strong. Kasi may chance pa rin na magkagulo kayong dalawa. Okay? And then, there's some kind of betrayal pa rin that might happen. And a heartache, disaster, that needs you to be strong. Pero nakikita ko yung fighting spirit mo pa rin nandito eh. Talagang pinaninindigan mo kahit masakit na. Parang ayaw mo talagang i-give up. Kasi nga, ang tagal mong inantay eh. Diba? Pero ayun, kaya siguro nag-warning na siya simula pa lang. Na huwag kang magpadalos-dalos. Tignan mo muna ng maigi.
Kasi nga, kung nagpadalos-dalos ka doon, nakipagbalikan ka, naniwala ka doon sa mga pinagsasabi niya, may chance na mabibitray kang muli. Yeah. And then we have the 9 of Swords. Na-stress ka na naman. Na-problema ka na naman. Okay? So, bago mo balikan tong tao na to, bigyan ng chance, take some time. Isip-isip ka muna. Okay, wag kang maging marupok. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.